Shit, ang lakas ng loob niyang pagbintangan ako. Kung pinapasundan kita, anong ginagawa ng mga ito dito? Dagdag ko pa tinuro ang mga pinsan ko na nakatingin lang sa amin. At ano namang mapapalha ko sa'yo? Baling niya sa akin. Alam kong may kailangan ka at gagawin mo ang lahat para makuha yon. Pero hindi kita hahayaan na makuha mo yon nang hindi pinaghihirapan. Malamig niyang tugon sa akin. You're talking? Pasimple akong ngumiti at tumingin naman siya sa mga pinsan ko. My sister? Sino pa ba? Pagpapatuloy niya. Oh, Isabella Ana. Oh, I don't know you have a sister. Pakisabi naman sa kanya na kung mahal niya ako. I am single and waiting for someone who can warm my bed. Malay mo magustuhan ko rin siya. Hindi ba? Sambit ko na ikinakuyom ng kamao niya. Mr. Johnson, I'm sorry but we don't know about your accusation. We can sue about that. But Sims, hindi na natin kailangan pang paabutin doon kung aalis ka na. The door is waiting. Thank you for coming. Sabat ni Ben at iginiya papunta sa pinto si Jello. Kahit anong gawin niyang pagsugod, wala siyang mapapala rito sa akin. We are not yet done, Von Walker. I know. Waiting for the right time. Bullshit. Nandun na eh. Pumalpak pa. Siya ang solusyon sa problema. Siyang nakakaalam kung nasan si Ana. Huwag niyo siyang titigilan, mga inutil. Sigaw ko sa kausap ko. May inutusan ako na imbestigahan si Jello Johnson. Pero masyado siyang mailap. Halos papalit-palit siya ng address. Hindi ko na nga malaman kung talagang may alam siya. O nililin lang ako. Pero sa inakto niya kanina may alam siya. He is so afraid to notice my mens. Since he's really guilt hiding something. Ibinato ko sa mesa ang phone ko. At naglakad ako papunta sa minibar ko. Rito sa opisina. At nagsali ng ram sa baso. 4 na taon. 4 na taon nang nakalipas mula nang iwan niya ako. Kung hindi lang nangyari ang aksidente, sa panahong ito kasama ko na siya. Ilang buwan na ako naghahanap pero wala pa rin akong nahahanap. Para lang akong namimingwit ng isda sa dagat at sobrang ilap na mahuli. This is so hard to live alone. Heist. It feels like the world was against mine. I want her. I need her. I miss her. And still I love her. So, only her. Tiningnan ko ang pambisig kong relo. It's already 4 p.m. Wala naman akong gagawin ngayon kaya naisipan ko nang umuwi na lang. Pero naisip ko, sino naman ang uuwian ko sa bahay? Mas mabuti pang tumambay. Anong klaseng lugar ba to? Aswang bang syota mo, Ben? Papalibag kong isinara ang pinto ng backseat nang makababa ako. Hininto niyang sasakyan sa isang madilim at liblib na lugar. Pinakiramdaman ko ang paligid. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa lugar na ito. Huwag na huwag ka magbabanggit ng ganyan, Bon. Lahat tayo tatakbo. Saway sa akin ni Van, habang hinahaplos ang braso niya dahil nagtatayuan ang balahibo niya. Huwag nga kayo maingay, kinikilabutan ako. Masamang tingin ang itinapon ko kay Vane, na inililibot ang mga mata sa buong paligid. Kalsada sa gitna ng kagubatan. 9:00 na ng gabi. Nasa bar kami na nag-aya siya na samahan namin siya na puntahan ng syota niya. Kesyo daw may tampuhan sila. At ang shit. First time rin ng loko na makarating dito. Hindi naman sa natatakot ako, pero ano yun? Namumutlang tanong ni Vic at may tinuro sa likuran namin ni Van, Vin at Ben. Sabay-sabay kami lumingon sa tinuro niya at sabay-sabay kami napatakbo papalapit kay Vic habang nagsisigaw nang makita namin ang isang babaeng nakaputi. Nakulot na kulot ang buhok na tumatakip sa muka. No! We cursed in union. Wah! Lord, kung ipapagahasa niyo ako, pwede bang sa bading na lang? White lady, layuan mo ako. Hindi na ako uulit. Daddy, Mumu. Ayaw ko na, Mami. Help! White lady, kung nangangain ka, please lang. Unahin mo ang mga pinsan ko. Hinahanap ko pang mag-ina ko. Kanya-kanyang sigaw namin nang lumalapit sa amin ang white lady. Para kaming mga bakla na nagyayakapan habang nakasiksik sa gilid ng sasakyan. Sabay-sabay naming nahigit ang hininga nang dumaan sa harapan namin ng white lady. Mabagal itong maglakad. Akmang lalampasan na kami nang bigla itong humarap sa amin. Napasigaw kaming lahat when we saw her scary face. Hoy! Hindi ako multo! Kay gwapong nilalang mga bahagang buntot. Singhal sa amin ng white lady. Nagkatinginan kaming magpipinsan bago sabay-sabay na pinagbasdan ng white lady. Shit! Babae lang pala.
May pagkain ba kayo dyan? Nagugutom na ako eh. Hinaplos nito ang tiyan. Well, Red cuts me off. Huwag kang madamot. Ikaw kaya ang kainin yan. Sinamaan ko ng tingin si Ben. Sige, bigyan mo. Bilisan mo, naaalibadbaran ako sa pagmumukha niyan. Winaksi ko ang kamay ni Vic na nakahawak sa braso ko at tumayo ng tuwid na parang wala lang ang nangyari. Kahit na ang totoo, pinagpawisan talaga ako doon. Binuksan ni Ben ang backseat at kinuha ang isang burger at Coke float. Nag-Jollibee drive-thru kasi kami bago pumunta rito. Alam nyo na, mga patay gutom ang kasama ko, pero ako ang gumastos. Oh, malinis yan at walang lason. Iritadong sabi ni Red. Asus, suplado. Inirapan nito si Ben nang tanggapin ang pagkain at parang bata na nagtatalong papalayo sa amin. Salamat mga pogi! Sigaw nito nang makalayo na. Nakahinga ako ng maluwag, ganun rin ang apat. Shit, akala ko talaga white lady. Big talaga na to, dinadamay kami sa kaduwagan. Hintayin niyo ako dito, mabilis lang ako. Paalam ni Ren. Bilisan mo, we said in union. Hindi naman halatang halata no. Ilabas niyo nga ang pagkain, nagutom ako dahil sa babaeng yun. Sabi ko at sumampa ako sa hood ng sasakyan ni Ben. Binuksan naman ni Ben ang backseat at kinuha ang pagkain. Inabutan niya kami isa-isa ng burger at Coke float. Nakaupo ako sa gilid ng hood ng sasakyan, habang si Red naman ay nakasandal sa harapan ng hood sa tabi ko. Si Van at Ben ay parehong nakasandal sa pinto ng sasakyan sa gilid harap sa daan. Sa kalagitnaan ng pagkain namin, may nahagip ang mata ko na may isang lalaki na mabilis na tumatakbo papunta sa kinaroroonan namin. Hindi ko ito nakilala ng una. Pero malapitan na ay nakilala kong si Ben iyon. At sumenyer sa likod niya at nilampasan kami. Nagkatinginan kaming apat dahil sa ginawa ng mokong na yon. Kumunot ang noo ko nang marinig ang ingay ng kalalakihan mula sa pinagmulan ni Ben. Malalaki ang katawan ng animoy kapre. May mga daladala itong tubo at 2x2. There are 8 men. Boss! May nakita kayong lalaki na dumaan dito? Tanong sa amin ng lalaking may hawak ng tubo. Malaki ang katawan nito at bakat na bakat ang mga muscles. Walang sabi-sabing tumango kami at sabay-sabay na tinuro ang daan na tinahak ni Ben. Ganun kami kabait na tao. Salamat, boss. Tumingin siya sa mga kasamahan niya. Nandun lang yun. Sigurado akong hindi pa nakakalayo ang hayop na sumalisi sa syota ko. Kapag wala ako, galit na sambit nito at simulang tumakbo ulit. Nang mawala sila sa paningin namin ay sabay-sabay kaming humagalpak ng malakas na tawa. Nabulunan pa si Vic sa kakatawa, habang si Van naman ay naglupasay sa kalsada kakatawa. Sumakit ang tiyan ko sa kalokohan na ginawa namin. Deserve! Si Van pala tong nagmumulto. Ang sabihin nyo na isahan si Ben ng babae niya. May boyfriend palang chika babes ni Ren. Napansin kong pabalik na ang mga lalaking humahabol kay Ben. Maganda kayo. Nandiyan na sila. Itinapon ko ang balat ng burger na kinakain ko at tumayo sa gitna ng kalsada habang umiinom ako ng float. Ngayon ko lang nakita ang pagmumukha nyo. Bagong salta lang kayo dito? Tanong sa akin ng lalaking sa tingin ko'y syota ng syota ni Ben. Tol, kailan pa nagkaroon ng bagong salta dito sa atin na hindi natin kilala? Oo nga naman. Isa pa, mukhang yayamanin ng mga yan. Hindi kaya kasamahan niya nang dumali sa syota mo? Hindi ka babae, pero nasa tamang hinala ka pare. I smirk. Mabilis na sumugod sa akin ng syota ni Ben, kaya kaagad ko siyang sinalubong ng isang malakas na sipa sa muka. Ibinato ko ang float na iniinom ko sa isa niya pang kasamahan na sumugod sa akin. Busog na busog ako, baka magka-appendix ako nito. Sambit ni Vic habang binabantayan ng isang gunggong. Si Ben at Van naman ay nakikipagbubuga na sa apat na lalaki. Sa kalagitnaan ng pakikipag-away namin, sumulpot si Ben at pinanood lang kami hanggang sa mapatumba namin ang kalaban. Kaagad kaming sumakay sa sasakyan nang matapos kami sa ginagawa namin dahil nakahanda na si Ben na paliparin ng sasakyan. Lesson learned. Magmahal ng babaeng walang sabit. Masamang tingin ang itinapon namin kay Ben. Nang sa bibig niya pa mismo lumabas ang salitang yun. Naggagaguhan ba tayo dito? Ipinagpatuloy ko ang paghahanap kay Ana. Ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring bago sa paghahanap ko. Hindi ko siya mahanap-hanap. Kung kailangan kong suyurin ang buong Pilipinas, gagawin ko. Mahanap ko lang siya. Masyado pang maliit ang Pilipinas kung hindi ko siya mahanap-hanap. Alam ko na itinatago siya ng kapatid niya. Kaya ganun na lang yun ka-guilty para sugurin pa ako sa opisina. Anong klaseng pahirap pa bang gusto niyang iparanas sa akin?
Na ilang taon na naman akong naghirap at nagdusa. Kulang pa bang mga panahon na hindi kami magkasama? Hindi pa ba sabat ang lahat ng paghihirap na pinagdaanan ko? Hanggang kailan ako magtitiis? Maghahanap at maghihirap ng ganito. Bad, kape. Inilapag ni Ben sa harapan ko ang isang tasa ng kape. Lumayo ka sa akin kung ayaw mong mabigwasan. Inirapan ko siya. Hindi ko pa rin nakakalimutan na nangyari sa amin sa pesteng lugar na pinuntahan namin. Sa 99.9 na single na babae sa mundo. Yun pang may syota ang dinagit niya. Past is past. Kalimutan mo na yun. Ang mabuti pa tulungan na kita sa paghahanap kay Belle. Tumigil ka, gago. Yan rin ang sinabi mo noon pero anong nahanap mo? Babaeng may syota? Naman, Ben. Saan napupunta ang talino mo pagdating sa babae? Ikaw, nasaan ang talino mo pagdating kay Sam? Wag mong iniibang usapan. Dahil labas siya sa kabulastugan na ginagawa mo. Itigil mong pakikipagrelasyon sa babae na yun kung ayaw mong ako mismong gugulpi sa'yo. Wala kaming relasyon. She's just one of my flings. No worry, I won't go back there because I realized that hindi multong nakakapagpatakbo sa akin. Ulol. Buti alam mo. Kung may camera lang sana sa lugar na yun, kitang-kita kung paano nanliit si Vin sa bilis ng takbo niya. Sino ba namang hindi tatakbo sa 7 malaking kong na lalaki? Ilang taon nang lumipas, hindi kaya panahon na rin para kalimutan mo siya? Masamang tingin ang tinapon ko kay Ben. How can I forget the love of my life? Look, bad. Hindi sa ayaw ko siyang mahanap mo. Pero paano kung sa pagkikita nyo, kinalimutan ka na niya? O di kaya baka meron na siyang pamilya. Naikuyom ko ang kamao ko. Nasaktan mo siya at hindi madali ang lahat para sa kanya. Isipin mo rin ang nararamdaman niya. Hindi siya itatago ng kapatid niya kung hindi siya nasaktan ng sobra. Bud, I think it's time to let go. Alam ko na nasaktan ko siya ng sobra. Masakit pa sa masakit ang nararamdaman ko ngayon na wala siya sa akin. Gustong magpaliwanag at maliwanagan. Masyado nang matagal pero umaasa pa rin ako na sa pagtatagpo namin. Akin ka pa rin, mahal ko. He is already 4 years old. Kaya hindi pa sila masyadong fluent magsalita. Medyo bulol pa at wala pang alam kundi maglaro at magpasaway sa akin. Masaya ako na may anak ako na sobrang kulit na gwapo. Yes, my son. Yes, my sweet prince. Nakangiting tugon ko sa anak kong nakatayo sa may sopa habang malawak ang ngiti sa labi, habang hawak-hawak ang isang toy car. Naglakad ako papalapit sa kanya at naupo sa sopa at sinuklay ko ang buhok niya gamit ang daliri ko. Dahil gusot ito. Mommy, let's play! Naglalambing na yumakap siya sa akin. Kaya binuhat ko siya paupo sa hita ko at niyakap ko rin siya. Play? You wanna play with mommy, huh? But wait, you're so sweet, baby. I love you. Hinalikan ko siya sa tungki ng ilong habang pinupunasan ko ang likod niya gamit ang maliit na towel at inilagay ko muna sa likod niya. I love you, mommy. Tugon naman niya at ngumuso siya para halikan ako. Mwah! I smiled as I heard the sound of his kiss on my lips. How lucky I am to have a son like him. But before we play, you need to take a shower first. My princess smell bad. Pangaasar ko sa kanya na ikinakunot naman ang noo niya. I smiled as I saw his reaction. Oh, so cute. Mula sa kanyang mga mata, ilong at labi. Sa pagkakahugis ng kanyang muka, hindi ko maitatanggi na kamukha niya ang daddy niya. Lahat na siguro ng kay Andrew nakuha niya. Pati ang iba't ibang reaksyon niya ay nakakita ko sa kanya si Andrew. His little version. I'm not mommy, he said after he smelled himself. Sa mura niyang edad kakaiba siyang mag-isip. Something na parang matanda na siyang kumilos. It's mommy, not mommy. Pagtatama ako sa kanya. I still can't say it very well. She pouted and sat on the sofa. Oh, I'm sorry, baby. Mommy is fine with mommy as long as I heard you calling me. Pinisil ko ang pisngi niya at binuhat ko siya papaakyat sa kwarto. And I know my name too. He grinned as he said that. Ngumiti ako nang marinig ko ang sinabi niya. Nang medyo maliit pa siya, hindi niya ma-pronounce ang pangalan niya. Natatawa na lang ako sa kanya dahil ang cute niyang pagmasdan. Pero may side na naaawa ako. Kasi dahil sa akin kung bakit siya nahihirapan sa pangalan niya. Really? What is your name, my prince?
Binuksan ko ang pinto ng kwarto at inilapag ko siya sa kama. My name is Ram Eskiel Clyde in G. Walker. Yay! He jumped on the bed after he say his full name. I can see the happiness in his eyes, saying that like it's too long, but he can pronounce now. Wow, ang galing naman ng baby ko. Dahil very good ang baby ko, anong gusto mong reward? Inilagay ko sa kama ang damit na isusuot niya mamaya pagkaligo niya. Daddy! Natigilan ako nang marinig ko ang sinabi niya. Is he asking to meet his dad? What is it again, baby? Panigurado ko. Dahil baka nagkakamali lang ako nang narinig. Dahil sa bulol pa siya. I want to see Daddy. He clapped his hands while looking at my eyes, smiling ear to ear. I miss him. He promised me he'll come today to be my playmate now. Dagdag niya pa nang hindi ako makapagsalita. Huminga ako ng malalim nang marinig kong sinabi niya. He's talking to Kuya. Hindi naman daddy ang tawag niya kay Kuya. Sorry baby, pero hindi makakarating si Toto di mo eh. He called me and he say I'll give you a kiss. Nakangiting sabi ko at hinalikan ko siya sa labi. And he said he'll come when he's not busy. I added but I can see the sadness in his eyes. Oh, Toto they broke a promise. What about that Daddy? He's coming today? Malungkot na tanong niya sa akin. Daddy, you're talking about your... My dad! He pouted. This time my heart beating so fast as I hear what he said. Now he's not talking about Kuya. He's talking about Andrew. Should I say? 4 na taon nang nakalipas, wala akong balita sa kanya. Mula nang umalis ako sa poder niya. Nang umalis ako sa bahay namin ay humingi ako ng tulong kay Kuya. Siya lang ang nakakaalam kung nasaan ako. Maging ang best friend kong si Abby ay wala siyang alam sa nangyari sa akin. Dinala ko ni Kuya sa ibang bansa. 1 taon nang nakakalipas nang bumalik kami sa Pilipinas. Hindi naging madali para sa akin ang lahat. Masela ng pagbubuntis ko. May panahon na akala ko'y tuluyan nang mawawala sa akin si Ram. Dahil sa dinugo ako at muntik na akong makunan. Mabuti na lang at hindi ako iniwan ni Kuya. Inalagaan niya ako. Sinuportahan at ginabayan. Hindi niya ako iniwan. Siya ang naging sandalan at katuwang ko sa paghihirap na pinagdaanan ko. Hindi niya ako iniwan. Si Kuya lang ang nakakaalam kung nasaan kami dahil dinala niya ako, kami ni Ram sa isang private rest house namin. Speaking of Andrew, kamusta na kaya siya? Is he living happy with his family? Minsan kaya sumagi sa isip niya na hanapin ako. Ilan na kaya ang anak nila ni Bea? Siguro ang saya-saya nila sa mga panahong ito. Are you happy my prince, Ram Ram? Tanong ko sa anak ko nang nakangiti. Namasyal kaming dalawa sa mall. At naisipan namin dumaan sa park na madalas naming puntahan. Wala akong ibang mapagdalhan sa kanya, lalo pat nagtatampo siya kay Kuya dahil hindi pa rin dumadalaw. Nakita ko kung gaano siya kasaya, na muli siyang nakalabas. Palagi lang kasi kaming nasa bahay, at hindi ko gusto na palagi kaming nasa labas eh. Siguro dahil itong araw na matagal kaming nasa labas, na hindi namin kasama si Kuya. Madalas kasi kapag lumalabas kami masyado na nagmamadali si Kuya, na hindi mapakali. Peace offering ko ito sa anak ko, ang ipasyal siya ng matagal. Yes! Masaya niyang sagot habang pinupunasan ko ang likod niya dahil pawis na pawis siya kakatakbo. Nakikita ko na masayang masaya siya habang naglalaro ng mag-isa, pero hindi ko maiwasang malungkot kapag nakikita ko siyang nakatingin sa ibang bata na kasama ang daddy. Nakukonsensya ako sa ginawa ko. Sana hindi ko nalang iniwan si Andrew para kahit papaano hindi lumaking walang amang anak ko. Minsan naisip kong balikan siya, pero sa tuwing naiisip ko mga sinasabi ni Kuya, di dapat noon pa lang hinahanap niya na ako, pero hindi. Mukhang masaya na siya kasama ang pamilya niya. Isa pa, hindi niya alam na may anak kami. Ayoko na itanggi niya ang anak ko ng harap-harapan. Ako pa mismong nagtulak sa kanya palayo. Hindi ko rin alam kung anong magiging pag-uusap namin kung sakali na magtagpo ang landas naming dalawa. Ang dami nangyari pero alam ko sa sarili ko na masaya ako sa kung anong meron ako ngayon. Mommy, why are you crying? Malungkot na tanong ng anak ko at naramdaman ko ang kamay niya sa pisngi ko. Pinupunasan ng luhang hindi ko na namalayang tumulo na pala.
Wala, baby. Masaya lang si mommy. Masaya si mommy na makikita kang masaya. I love you, baby. Hinawakan ko ang dalawa niyang kamay at hinalikan ko yun. Kasabay ng pagpatak ng mga luha ko. Don't cry, mommy. Love you, mommy ko. Tugon niya at niyakap ako. Kaya niyakap ko rin siya ng mahigpit. Kailangan kong maging malakas para sa anak ko. Maging matatag dahil kami lang dalawang magkakampi sa lahat ng bagay. Kinaya kong buhayin siya ng mag-isa. Makakayanan ko rin na magpakain at ama sa kanya. Ano ba yan? Pinaiyak mo si mommy eh. Natawa ko nang makita ko siyang sumimangot sa sinabi ko. Joke lang, baby. Ano, uwi na tayo? It's already 5. Balik na lang tayo sa ibang araw ah. Pakiusap ko sa kanya. Yes, thank you, mommy, for making me very, very happy. You are the best. Tumatalon niyang sabi. Habang magkahawak kami naglakad papunta kung saan nakapark ang sasakyan ko. Mommy, look! Look! That's nice! Mommy! Tinuturo niyang mga bubbles dahil may mga bata naglalaro nun. At nagkalat na. Ang gandang pagmasdan. Yes, that's nice, honey. Wait, I'll just get the key. Stay at my side. Binitawan ko ang kamay niya para kunin ang susi ng sasakyan ko sa loob ng bag ko. Nasaan na ba yun? Masasagasaan ng bata! Bata tabi! Malakas na busina ng sasakyan ang pumuno sa tenga ko. Napatingin ako sa mga taong nagsisigawan at isang malakas na sunod-sunod na businang narinig ko. Para akong napako sa kinatatayuan ko. Pakiramdam ko may humigop ng buong lakas ko. Dahilan para mahulog ang susi na hawak ko. Nakita kong nasa gitna ng kalsada ang anak ko na hinahabol ang mga bubbles at mabilis na papalapit sa kanya ang isang sasakyan. Gusto kong tumakbo para iligtas siya, pero hindi ako nakagalaw para akong napako kahit na gusto kong kunin siya. Hindi ko magawang ihakbang ang mga paa ko. Narinig kong napahiyaw ang mga taong nakakakita sa mabilis na sasakyan. Baby! Sigaw ko kasabay ng pagpatak ng luha ko nang makitang nasa harapan niya na ang sasakyan. Halos hindi ako makahinga sa nakita ko. Pero humarap lang sa akin ang anak ko habang nakangiti na may hawak na bula sa kanyang palad. Nakaagad ring namang nawala. Bon Andrew Cloud. Fuck! Bulong ko sa sarili ko nang matauhan ako ng muntik ko nang mabangga ang isang bata. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil pinagpawisan ako ng malamig. Like shit. Dala yun ng alak na ininom ko. Di ko na malayang pabilis ng pabilis ang pagpapatakbo ko ng sasakyan. Buti na lang at agad kong naapakan ng brake kahit alam ko nang huli na para doon. Thanks God. Hindi ko naabot ang bata. Kaagad akong bumaba na sasakyan para tingnan ang bata. I can see he smiling innocently while looking at me. I gulp as I feel my heart beat so fast, like crazy. Shit, lasing ba ako? Normal lang to dahil muntik ko na siyang mabangga at paniguradong hindi siya mabubuhay. Hey, you okay, kiddo? Utal kong tanong sa kanya. Lumuhod ako sa harapan niya para magkapantay kami. Nakita kong gumuhit sa mukha niya ang pagtataka bago tumango. Napalunok ako nang maramdaman ko ang kakaibang pakiramdam nang mahawakan ko siya. Shit. Napamura ako sa isip ko nang pinagmasdan ko ang mukha niya nang makita kong bagay na meron sa akin. Mas lalo akong nakaramdam ng kakaiba nang ngumiti siya sa akin at inabot ang isang bubble na dumaan sa pagitan namin dalawa. And I heard this soft and relaxing chuckle. Baby! Rinig ko sa pamilyar na boses na baka sa boses niya ang pag-iyak at pag-aalala. Tumayo ako at bumaling sa pinanggalingan ng boses para tingnan kung sino yun. Pero napansin ko na lang na nasa harap ko ng isang babae na nakatalikod sa akin. Habang yakap-yakap niya ang bata. Nakaramdam ako ng galit dahil kung may nangyaring masama sa bata hindi ko yung kasalanan. Kundi kasalanan ng kanyang pabayang... Ana? Bulalas ko nang makatayo ito habang buhat-buhat pa ang bata. Napalunok ako habang nakatitig sa kanilang dalawa. Ganun din siya sa akin. Bakas pa sa mukha niyang pagkagulat habang nagkakatitigan kami. Bumilis ang tibok ng puso ko at pakiramdam ko nagtatalon sa saya ang puso ko sa mga nakita ko. Sa sandali ng pagtititigan namin, nakita kong bumuhos ang mga luha niya at napansin kong mas humigpit pa ang pagkakahawak niya sa bata. Dahilan para mapatingin ako dito. Kung nananaginip man ako na nakikita ko siya sa harapan ko, hindi ko nagugustuhin pang magising. Biglang pumasok sa isip kong araw na iniwan niya ako. I saw a pregnancy test in her things, and I know she is in front of me holding a kid who really looked like me.
Nasa harapan ko na ang sagot sa matagal ko ng katanungan na siya lang ang makakasagot. Kaya pala halos mamatay ako sa pag-aalala sa pwedeng mangyari sa bata dahil anak ko siya. Unang tingin ko pa lang sa kanya ay kakaibang nararamdaman ko. Bagay na hindi ko naramdaman nang ipakilala sa akin ni Bea na anak ko ang anak niya. Mommy, why are you crying? I heard the kid ask her, and she called mommy and not very fluently. Oh my God, baby, you scared me too much. Akala ko mawawala ka na sa akin. Are you okay, ha? May masakit ba sa'yo, ha? Tell me, honey. Natataranta niyang tanong sa bata habang hinahaplos nito ang buhok. Napahawak ako sa sentido ko nung maramdaman kong kumirot ang ulo ko. Don't cry, mommy. I'm fine. I love you. Yumakap siya kay Ana at humalik sa labi, dahilan para mapaiwas ako ng tingin. I love you so much, baby. Don't leave me. Tumango naman ang bata bago bumaling sa akin na nagtataka bago gumiti at tumingin kay Ana.